Gustong-gusto mo na bang magkaroon ng food business kaso hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Madami kang ideas kaso hindi ka sigurado kung tama nga ba ang mga ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 5 initial steps bago ka magsimula ng iyong food business. At siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil bibigyan pa kita ng bonus tip na dito mo lang maririnig. Morning sa'yo kapatid, saan mang parte ng mundo ka nanonood ngayon. And this is your food business bro, Zach Sakdalan. And you're tuned in to the Food Entrepreneurs Channel kung saan pinag-uusapan natin lahat ng kailangan mong matutunan kung paano mo patatakbuhin ang iyong food business. Kung bago ka sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-click mo na ang notification bell para updated ka palagi sa bawat session natin at sabay-sabay nating aralin ang mundo ng pagnenegosyo ng pagkain. Paki-like na din ang video na to ha. So ano nga ba itong mga unang hakbang na kailangan natin bago tayo makapagsimula ng pinapangarap nating food business? Number 1, think of a solid concept. Kailangan mo mag-decide kung anong klase ng pagkain o inumin ang gusto mong ibenta. Magfi-Filipino cuisine ka ba? Italian, Mexican, Chinese? Pwede ding Asian fusion, Philmix, world cuisine? Mag-o-offer ka ba ng all-day breakfast, buffet o eat all you can? Sa totoo lang, madaming concept na pwede mong simulan. Pwede kang gumaya sa iba. Basta ang mahalaga, malinaw sa iyo at sa mga customers mo ang pwede nilang i-expect sa oras na pumasok sila sa restaurant mo. Hindi pwede yung kung ano lang yung feeling mong bebenta. Hindi pwede yung basta ka nalang gagawa ng menu na hindi pinag-iisipan. Bigyan kita na example ha. Halimbawa, ang concept mo ay Filipino-Chinese. Tapos, pag tinang customer mo sa menu, meron kang ino-offer na sushi o beef bulgogi. Japanese na yon at Korean. Hindi pwede yon kapatid. Malilito ang mga customer mo at mawawalan ng identity ang restaurant mo. Pangalawa, know your direct and indirect customers. Tanungin kita kapatid, meron ka na ba nakitang sundalo na sumabak sa gera nang hindi alam kung sino o ano ang kalaban niya? Ganon din sa pagsisimula ng food business. Kailangan alam mo kung sino ang kompetisyon mo. Halimbawa, magtatayo ka ng isang fast food chain na ang main product ay manok. O sino ang direct competitors mo dito? Siyempre, andyan si paring Jollibee at McDo. Andyan din yung mga kapitbahay nilang si KFC at Popeyes. Ang mga indirect competitors mo naman ay lahat ng klase ng food business na kaparehas ng price range mo kahit na hindi sila nagbebenta ng manok. Bakit importanteng malaman ito? Dito papasok ang number 3. Pangatlo, find your angle. Kahit pare-parehas kayo ng itinitinda, mahalaga na mahanap mo kung paano ka maiiba sa mga kalaban mo, especially dun sa mga direct competitors mo. Kung napanood mo yung last video natin, pinag-usapan natin dun yung tungkol sa unique selling proposition. Huwag ka mag-alala, ilalagay ko dito sa itaas dito yung link dun sa dating video para mapanood mo kung sakaling hindi pa. Importante ito dahil ito ang magse-separate sa iyo sa mga kalaban mo sa negosyo. Ito ang magiging dahilan ng mga tao kung bakit nila pipiliin na kumain sa iyo kesa doon sa mga malalaki at kilalang fast food chains. Hindi mo pwedeng sabihin mas masarap sa inyo. Trust me, lahat kayo masarap. But what makes it masarap? Dahil ba ito sa marinating process mo, sa mga herbs and spices na gamit mo, cooking method mo, iba, dahil ba mas healthy sa'yo o organic ang manok mo. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng unique selling proposition. Para mahanap mo ito, meron tayong tinatawag na 4 P's of marketing. Hindi ito yung ayuda ng gobyerno ha. So sa 4 P's, meron tayong product, place, promotion, and price. Kung talagang unique ang product mo, mag-focus ka sa product as your unique selling proposition. Kagaya na lang itong rolled tacos. Client namin yan. At talaga namang napaka-unique ng kanilang product. Wala kang makikita sa kahit na anong merkado na nag-o-offer ng ganitong klase ng produkto kung saan inirolyo yung tacos at nandun sa loob yung kanyang mga beef at yung kung ano-ano pang makikita mong pwedeng laman ng isang taco. By the way, malapit na nga pala mag-offer ng franchise yan. Kung interesado ka, comment mo lang at kami ko-contact sa'yo. Ngayon, kung hindi mo naman kayang talunin o tapatan man lamang yung produkto ng kalaban mo,
ilagay mo ang iyong negosyo sa isang lugar na wala kang katulad. Kung meron namang mga nagbebenta na katulad ng produkto mo sa iisang lugar, isip ka ng mga pa-promo na kung saan magiging unique ka. Dito ngayon papasok yung mga unli rice, unli sabaw, unli taba, unli tindera. Ngayon kung lahat ng tatlong nabanggit ko ay marami ka ng katulad, huling-huli mo ng panlaban ang price. And when I say price, hindi kinakailangan na palaging mas mababa ka. Pwede mong gawing mas mataas ang presyo mo kumpara sa mga kalaban mo na nagbebenta ng kagaya ng iyong produkto. Zach, pag ginawa ko yan, baka wala na bumili sa akin. Dito ngayon papasok kapatid ang tinatawag nating perception value. Alam nyo ba na ang tao kapag nakitang mahal ang isang produkto, automatic ang papasok sa isip niyan ay quality, mas sulit, mas premium, mas masarap. Pwede mong lakihan ng serving, pwede mong gawing 2 scoop ang rice kada order. Pwede mong lagyan ng side dish o kung ano-ano pang pwede mong idagdag. Ang importante, ma-justify yung presyo ng produkto. Number 4, research and development. Mag-experiment ka muna ng mga recipes for you to come up with your final menu. Exactly ko na problema yan. Alam ko nang lutuin yan. Kapatid, hindi sapat na kayang-kaya mong lutuin yan kahit nakapikit ka pa. Paano kung nagkasakit ka? Sino magluluto? Alangan namang magsara ka ng tindahan, di ba? So you need to standardize your recipe. Measure every ingredient in grams. Kahit yung mga liquid, kailangan naka-grams yan. Hindi pwedeng scoop o tablespoon o kung ano-ano pa. Kasi ang kadadakot mo niyan depende sa mood mo. Kasi kapag ginawa mo ito, kahit sinong maiwan sa tindahan mo, kayang lutuin yung recipe. At siguradong consistent ang quality at ang lasa nito. At panglima, test the market. So, ipatikim mo muna yung iyong pagkain sa iyong mga KKK. Sino tong KKK? Ito yung kapamilya, kaibigan at mga kakilala. Hingi ka ng feedback sa kanila para alam mo kung meron ka bang dapat i-adjust sa pagkain mo. Ibenta mo din ito sa iba't ibang price points para alam mo kung ano ang magiging reaksyon ng tao. Makakatulong ito sa iyo kung ano bang dapat o ang nararapat na ipresyo mo sa iyong pagkain o sa iyong produkto na naaayon sa overall value nito. At kung umabot ka dito sa parting ito kapatid, ay maswerte ka dahil bibigyan pa kita ng bonus tip na dito mo lang maririnig. At ano nga ba itong bonus tip na ito? Document. Document every step na gagawin mo sa pag-build o sa pagplano mo ng iyong business. I-video mo lahat. Ikwento mo sa social media ang lahat ng pinagdadaanan mo. Engage with your audience until such time na may magtatanong na sa'yo kung kailan mo ba talaga sisimulan ng iyong food business. Kunan mo din ng video yung mga pinatikim mo, especially yung kanilang mga feedback. Ngayon, kapag malapit ka nang makapag-decide kung kailan mo officially bubuksan ang iyong negosyo, pwede ka nang tumanggap ng mga orders. Humingi ka na din ng bayad, no? Para talagang ma-reserve na at bigyan mo sila ng exact date kung kailan mo ito ma-deliver. Sa ganitong paraan kasi, kasama mo yung mga taong nanonood sa'yo sa pagpaplano ng iyong negosyo. Hindi ka pa nagsisimula, bumubuo ka na ng mga posibleng maging customers mo. Takamin mo sila, pasabikin mo sila, para once ready ka na, siguradong isa sila sa mga pipila para bumili ng produkto mo. Ikaw, ano pa sa tingin mo ang mga unang hakbang na dapat gawin bago magsimula ng isang food business? I-comment mo naman para mapag-usapan natin. Join ka na din sa ating community sa Facebook. I-click mo lang yung link sa description. At muli, ito si Zach Sakdalan, ang inyong food business bro na nagsasabing, mas masarap kumita pag masarap ang tinda.